Malaking responsibilidad ang nakaatang ngayon sa bagong talagang DepEd Secretary na si Senator Sonny Angara. Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor. Good morning, Dayan. Alam nyo, wala naman duda na kwalipikado si Senator Angara sa Department of Education. Nakita naman natin kanina sa balita ang patong-patong na kwalifikasyon niya. At marami siyang nagawang batas tungkol o related sa education. Walang duda yon. At sabi nga ni Senator Risa Hontiveros, sa ngayon, mabuti na lang at ang naitalaga ng Pangulong Marcos sa isang kwalipikadong sekretary. Ngunit ang hamon na haharapin talaga ni Senator Angara ay napakabigat. At dapat ipagdasal ng mong bayan na sana makayanan niya. Kasi iba po ang pagiging senador at ibang pagiging kongresista sa pagpapatakbo ng isang napakalaking burokrasya na katulad ng Department of Education. Kailangan ito ng ibang skill. Hindi ko pinagdududahan ang kakayahan ni Senator Angara. Subalit, dapat nating ipagdasal na sana makayanan niya at napakakomplikado ng hamon. Una na dyan, ang pagpapataas ng antas ng kalidad ng pagtuturo sa ating bansa. Alam naman natin na mayroon tayong nakaharap na krisis sa edukasyon at nakikita natin yan sa mga mabababang mga score ng ating mga estudyante sa mga tests. At ang pagpapataas ng kalidad na yan, kailangan tingnan ng curriculum, tingnan ng mga approaches sa pagtuturo, at dapat pataasin din ang budget ng Department of Education. At kasama na dyan ang infrastruktura. Hindi pwedeng pataasin ang kalidad ng edukasyon kung kulang ang classroom. Hindi well equipped. Lagi natin pinag-uusapan, napakainit ng classroom. Kung hindi natin yan pagagandahin para mas lumamig pag tag-init o mainit ang panahon. Hindi ba? At mas higit sa lahat, dapat inaalagaan ang karapatan ng mga guro. Dapat alagaan ni Senator Angara ang karapatan na nagtatrabaho sa Department of Education, hindi lamang kasama dyan yung teachers, kundi yung mga administrative support. Sapagkat kapag hindi masaya ang mga guro, pag sila ay abot sa liig ang trabaho, kapag sila ay ginigipit, di ba? Kasi importante yung karapatan nilang maipaabot ang kanilang mga hinaing. Kailangang suportan natin ang mga unyon ng mga guro. The right to organize is important. The right to speak up is important. Sapagkat nakita naman natin kung anong epekto kapag pinipigil mo, mismo yung mga guro, sinisensor natin kung anong sasabihin. Napakalaki ng hamon. Napakalaki ng hamon. At sabi ko nga, ipagdasal natin si Senator Sonny Angara na sana matukunan niya itong mga hamon na to. Magawa niya yung trabaho. Kasi sabi ko nga, crisis. Nasa crisis situation tayo sa edukasyon. We are now in an educational crisis. Kailangan aralin ang K-12. Kailangan pagandahin ito. Kailangan tingnan kung sapat ba na ang mga nilalaman nito. At tingnan din natin ang papel na ginagampanan ng ating sariling wika sa pagtuturo. Kasi alam mo, gusto natin pumunta agad sa Ingles. Pero yung intelektualisasyon ng wikang Pilipino, yung paggamit ng wikang Pilipino, importante din yan. Yung pagbabalik ng kasaysayan sa pagtuturo para maituro ito sa K-12, importante din yan. So content-wise, infrastructure-wise, for the welfare of the workers, napakalawak at napakalaki ng hamon. Ang tanging masasabi ko na lamang kay Senator Sonny Angara, kakayanin mo yan, pero lagi ka naming ipagdadasal, Ginoong Sekretary. Yan lamang aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.